Huwag ka nang lumingon, Mateo. Tapos na. Isipin mo na lang na isa itong panaginip na kailangan na nating gisingan para sa kinabukasan natin. Ang boses na yon ni Sandra ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa malamig na hangin ng madaling araw. Malamig, direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng sasakyan, nakatayo si Nanay Lina sa ilalim ng papatak na ulan sa isang abandonadong gasolinahan sa gilid ng madilim na highway ng Nueva Vizcaya. Ang kanyang mga kamay, nakulubot na sa paglipas ng panahon at puno ng peklat mula sa paglalaba at pagluluto para sa kanyang anak, ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang thermos na puno ng mainit na barako. Mateo, anak, heto ang kape mo. Baka antukin ka sa biyahe. Ang mahinang tawag ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa pag-aalala. Kabababa lang niya para tignan ang gulong na sabi ni Sandra ay tila sumasabog. Ngunit ang tanging sumabog sa sandaling iyon ay ang kanyang mundo. Sa loob ng SUV nakita ni Lina ang anino ng kanyang kaisa-isang anak. Nakatitig lang si Mateo sa manibela, ang kanyang balikat ay nakakubot. Tila isang batang nagtatago sa kasalanan, ngunit walang balak itong itama. Sa isang iglap, umugong ang makina ng sasakyan. Ang usok mula sa tambutso ay humalo sa hamog ng umaga, na tila isang makapal na piring na naghihiwalay sa kanila. Humaharurot ang sasakyan palayo. Ang tilamsik ng maruming tubig mula sa gulong ay tumalsik sa laylayan ng duster ni Lina, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Nabitawan niya ang thermos. Ang mainit na kape ay dumanak sa semento, umuusok sa gitna ng malamig na ulan, gaya ng kanyang mga pangarap na unti-unting natutunaw. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila naglaho na naging dahilan upang ang bawat paghinga niya ay maging isang masakit na pagsusumamo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakabigat para mailabas sa isang tinig. Ito ay isang uri ng pait na nanunuot sa buto. Isang uri ng pagkakataon kung saan ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa kulog. Dahan-dahan, naramdaman niya ang isang piraso ng papel sa loob ng bulsa ng kanyang suot na cardigan. Nang ilabas niya ito at itapat sa malamig na liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya ng gasolinahan, ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang kanina pa gustong kumawala. Ito ay isang medical certificate. Sa ilalim ng kanyang pangalan, Catalina Brooks, ay nakasulat ang mga salitang tila hatol ng kamatayan sa kanyang pagkatao. Severe dementia and cognitive impairment. Napahawak si Lina sa kanyang dibdib. Alam niyang malakas pa ang kanyang isip. Alam niyang matalas pa ang kanyang alaala. Ang papel na hawak niya ay hindi gamot, kundi isang armas. Isang kasinungalingang binuo ni Mateo at Sandra upang tuluyan siyang mabura sa mundo, upang ang kanyang mga ari-arian ay mapunta sa kanilang mga kamay habang siya ay nabubulok sa kawalan. Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong ibinigay niya para kay Mateo. Ang pagbebenta ng kanyang mga alahas, ang pagtatrabaho hanggang madaling araw, ang pagtitiis sa gutom upang makatapos lamang ito ng pag-aaral. Tumingala si Lina sa madilim na langit, kung saan ang mga ulap ay tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na himig na ayaw tumigil. Ito ba ang gantimpala sa isang inang ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng higit pa sa kanyang sarili? Nakatayo siya roon, mag-isa, basang-basa, at tila isang anino na lamang ng nakaraan. Ngunit sa ilalim ng kanyang panginginig, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy,
apoy na hindi kayang patayin ng ulan. Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, muling naramdaman ni Lina ang bigat ng isang bagay sa loob ng kanyang lumang pitaka. Isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang bagay na ibinigay ni Arturo bago ito malagutan ng hininga. Paano kung ang katapusan ng kanyang pagtitiis ay ang simula ng isang katotohanang yayanig sa mga taong nagtapon sa kanya? Arturo, bakit mo ako iniwan sa mga taong hindi na nakakakilala sa puso mo? Ang bulong na yun ni Lina ay tila isang munting usok na mabilis na nilamon ng malamig na hangin sa loob ng maliit at madilim na opisina ng gasolinahan. Nakaupo siya sa isang lumang silya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin at ang kanyang basang duster ay dumidikit sa kanyang balat na parang isang malamig na paalala ng kanyang pagkakaulila. Sa paligid niya, ang amoy ng lumang langis at kalawang ay nangingibabaw. Isang banyagang mundo para sa isang babaeng sanay sa amoy ng bagong luto na kanin at pinatuyong sampagwita sa kanyang altar. Hinaplos ni Lina ang kanyang lumang pitaka. Ang katad nito ay kupas na at may mga gasgas na ng panahon. Ito ang huling regalo ni Arturo sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng kanyang paghagulgol na walang tunog, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang kakaibang umbok sa ilalim ng tela ng pitaka. May kung anong matigas na bagay na sadyang itinago sa pagitan ng mga tahi. Dahan-dahan, sa tulong ng isang maliit na butas sa lining, hinila niya ang bagay na yon. Isang maliit na cellphone. Hindi ito tulad ng mga mamahaling gadget ni Sandra na puno ng kislap. Ito ay isang simpleng dipindot na telepono, itim, at tila hindi tinatablan ng panahon. Nang pindutin niya ang power button, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, na nagbigay ng isang maputlang asul na ningning sa gitna ng kadiliman. Hindi pa ito Lodi. Tila sadyang pinuno ang baterya nito para sa gabing ito. At doon, sa gitna ng screen, ay may isang icon ng video na naghihintay na buksan. Nang i-play niya ang video, ang mukha ni Arturo ay lumitaw. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng kalinga, ay tila nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Lina. Lina, mahal ko. Ang boses ni Arturo ay mahina ngunit matatag. May halong pagmamahal at lungkot. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang kinatatakutan ko. Alam ko ang kasakiman ni na Mateo at Sandra. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa. Ang teleponong ito ang iyong kalasag. Lahat ng kailangan mo upang bawiin ang dangal natin ay narito. Napahagulgol si Lina. Itinapat niya ang screen ng cellphone sa kanyang pisngi. Tila ba ito ang mainit na palad ng kanyang asawa? Ang bawat salita ni Arturo ay parang isang haplos na nagpapahinto sa pagdurugo ng kanyang puso. Hindi siya itinapon ni Arturo. Inihanda siya nito para sa laban na hindi niya inakalang darating. Patawarin mo ako, Arturo. Hikbi niya sa katahimikan. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa sarili nating anak. Ngunit ang video ay hindi lamang mensahe ng pag-ibig. May mga folder na nakapaloob doon, mga dokumento, mga larawan ng mga pirma, at mga audio recording ng mga plano ni Sandra na matagal na palang minamanmana ni Arturo bago ito pumanaw. Alam ni Arturo na ang kanyang anak ay unti-unti nang nilalamon ng ambisyon ng asawa nito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag hindi ng tunog ng kulog, kundi ng pag-vibrate ng cellphone sa kamay ni Lina. Isang maikling mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nanay, huwag kang matatakot. Alam ko kung nasaan ka. Malapit na ako. Huwag kang aalis dyan. Nabitawan ni Lina ang cellphone sa kanyang kandungan. Ang kanyang hininga ay muling bumilis. Sino ang taong ito? Paano nito nalaman ang kanyang kinaroroonan sa gitna ng liblib na highway na ito? Tumingin siya sa bintanang puno ng patak ng ulan. Sa malayo, nakita niya ang dalawang ilaw ng isang sasakyang dahan-dahang pumapasok
sa compound ng gasolinahan. Hindi ito ang SUV ni Mateo. Ito ay isang itim na sasakyan, tahimik at tila isang panganib na bumabalot sa gitna ng dilim. Sila ba ang mga taong ipinadala ni Arturo upang iligtas siya o mga tauhan ni Sandra na narito upang tapusin ang sinimulan nilang pagtataksil? Si Lina ay tumayo, isiniksik ang cellphone sa loob ng kanyang damit at dahan-dahang lumapit sa pinto ng opisina. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Sa wakas, Mateo, wala na ang amoy ng luma at ulyanin sa bahay na ito. Malinis na ang hangin, parang maaari na tayong huminga ng maluwag nang wala ng pabigat. Ang boses ni Sandra ay umaaling-aungaw sa malawak na sala ng kanilang mansyon. Puno ng pangungutya at isang uri ng tagumpay na nakakasuka. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda, habang dahan-dahang iniikot ang baso ng mamahaling alak sa kanyang kamay. Ang mainit na liwanag ng chandelier ay tumatama sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang nangiting tila sa isang reyna na katatapos lang manakop ng isang kaharian. Sa tapat niya, nakaupo si Mateo sa sofa, nakatitig sa kanyang mga palad na hindi tumitigil sa panginginig. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang bawat buntong hininga niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kasalanan. Sandra, ang nanay. Paano kung may mangyaring masama sa kanya roon? Napakalakas ng ulan. Ang mahinang sambit ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan na tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng bagyo. Agad na lumapit si Sandra sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa ibabaw ng makapal na alpombra, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malaking aninong sumasakal kay Mateo. Hinawakan niya ang panga ng asawa at pilit itong iniharap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng mapanlinlang na kislap. Huwag kang maging mahina, Mateo. Ginawa natin ito para sa atin, para sa anak natin. Nakita mo naman siya, di ba? Hindi na niya alam kung nasaan ang tsinelas niya. Nakakalimutan na niyang kumain. Ang demensya ay hindi biro. Mas ligtas siya roon kaysa dito na unti-unti nating nasasaksihan ang pagguho ng isip niya. At huwag mong kakalimutan, ang lahat ng luhong tinatamasa natin ngayon ay nakasalalay sa pagpirma mo sa dokumentong yon. Pero sandali, Sandra, ang pirma niya, alam nating dalawa na hindi yon galing sa kanya. Pinilit mo ang kamay niya habang natutulog siya. Bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa takot. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sandra. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng kamandag. Lumayo siya at naglakad patungo sa kusina. Doon, sa ibabaw ng granite na counter, ay nakalagay ang isang lumang tasang seramika. Ito ang paboritong tasa ni Lina. May munting lamat sa gilid at kupas na ang disenyo ng bulaklak. Isang alaala mula kay Arturo. Dinampot ni Sandra ang tasa nang may pandidiri. Sa isang mabilis na pagkilos, binitiwan niya ito sa loob ng metal na basurahan. Ang tunog ng pagtama ng seramika sa ilalim ng lata ay tila isang huling hantungan para sa lahat ng alaala ng kabutihan ni Lina sa bahay na yon. Walang puwang ang basura sa palasyo natin, Mateo. Ang nakaraan ay dapat nang ibaon kasama ng mga lumang gamit. Mula ngayon, tayo na ang may-ari ng lahat. At kung magtatangka kang lumingon sa likod, tandaan mo, kasama ka sa bawat hakbang na ginawa ko. Wala ka nang babalikan. Hindi nila napansin na sa ituktok ng hagdanan, sa likod ng malaking haligi, ay nakatayo ang 13 taong gulang na si Cheska. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang isang pagsigaw. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha habang pinapanood ang kanyang sariling mga magulang na nagdiriwang sa gitna ng isang krimen. Narinig niya ang lahat. Ang pekeng pirma, ang pag-iiwan sa kanyang lola
sa gitna ng highway at ang malamig na plano ni Sandra na burahin ang pagkatao ni Nanay Lina. Dahan-dahang umatras si Cheska patungo sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng takot at determinasyon. Alam niya kung nasaan ang lumang cellphone na iniwan ni Lolo Arturo bago ito mamatay. Ang teleponong laging sinasabi ni Lola Lina na tanging pag-asa sa oras ng dilim. Pumasok siya sa kanyang kwarto at agad na nilak ang pinto. Kinuha niya ang kanyang sariling tablet at sinimulang i-trace ang lokasyon ng cellphone ni Lina na matagal na niyang nilagyan ng lihim na tracker bilang pag-iingat. "Lola, parating na ako. Huwag kang susuko," bulong ng bata sa gitna ng kanyang paghagulgol. Ngunit sa ibaba, narinig niya ang boses ni Sandra na tumatawag sa kanyang pangalan. "Cheska? Anak, gising ka pa ba? May sasabihin ang daddy mo tungkol sa lola mo." Ang pintig ng takot ay muling gumapang sa likod ni Cheska. Alam niyang sa sandaling buksan niya ang pintong yun, kailangan niyang harapin ang 2 taong hindi na niya kilala bilang kanyang mga magulang, kundi bilang mga kaaway ng katotohanan. Ang lamig ng ulan ay hindi kailanman papantay sa lamig ng pusong nakakalimot sa sariling pinagmulan. Ang mga salitang ito ay tila isang malungkot na mantra na umuukit sa isipan ni Lina habang nakasandal siya sa malamig na pader ng gasolinahan. Ngunit ang kanyang pag-iisa ay nabasag nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa labas ng pintuan. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa basang semento ay unti-unting lumalapit na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng isang kupas na dilaw na kapote na tumutulo pa ang tubig ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na linya ng karanasan at ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay may taglay na kakaibang ningning ng kabutihan. Ito si Mang Berting, ang matandang bantay na tila naging bahagi na ng kalawangin at lumang istrukturang ito. "Huwag po kayong matakot, nanay," ang mahinang sabi ni Berting. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka, ngunit puno ng katapatan. "Nakita ko po ang nangyari. Nakita ko ang sasakyang humarurot palayo. Kanina pa po ako sa kabilang silid. Nag-aalinlangan kung lalapit ba ako." Hindi nakapagsalita si Lina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig pa rin. Lumapit si Berting sa isang lumang mesa at inilapag ang isang maliit na supot ng papel na basa na rin ng ulan. Mula sa loob nito, inilabas niya ang 2 piraso ng pandesal na wala ng palaman, ngunit tila umuusok pa sa init. "Hati po tayo, nanay. Alam kong hindi ito sapat, pero ito lang ang huling pagkain ko para sa gabing ito," wika ng matanda, habang dahan-dahang hinahati ang tinapay. Nang iabot ni Berting ang kalahati ng pandesal, naramdaman ni Lina ang init nito sa kanyang mga daliri. Ito ay isang simpleng piraso ng tinapay, ngunit sa mga sandaling iyon, tila ito ang pinakamahalagang handog na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang kabalintunaan ng buhay ay sumampal sa kanya. Ang kanyang anak, na pinamanahan niya ng milyon-milyong halaga ng ari-arian, ay hindi siya kayang pakainin. Ngunit ang estrangherong ito, na halos wala ring kinakain, ay handang ibigay ang kanyang huling hantungan ng gutom. "Salamat. Salamat po, Mang Berting." Ang tanging naisagot ni Lina habang ang kanyang mga luha ay muling pumapatak, humahalo sa alat ng kanyang pagdurusa. Kumagat si Lina sa tinapay. Ang bawat nguya niya ay tila isang pagsisikap na lunukin ang pait ng kanyang kapalaran. Habang kumakain sila sa gitna ng katahimikan, iniabot ni Berting ang isang maliit na transistor radio na nakalagay sa gilid ng mesa. Pinindot niya ang switch at ang silid ay napuno ng garalgal na tunog ng static bago lumabas ang isang malinaw na boses mula sa balita. "Isang mahalagang paunawa sa publiko," ang sabi ng announcer sa radyo. Isang 67 taong gulang na babae
Si Mrs. Catalina Brooks, ang iniulat na nawawala. Ayon sa kanyang anak na si Mateo Brooks, ang kanyang ina ay may malalang kaso ng demensya at posibleng naliligaw at delikado sa kanyang sarili. Pinapayuhan ang sinumang makakakita sa kanya na huwag itong kakausapin ng direkta dahil sa posibilidad ng bayolenteng reaksyon dulot ng kanyang kondisyon. Ang bawat salita mula sa radyo ay parang isang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Lina. Ang pagkakasakal sa kanyang dibdib ay muling bumalik, mas matindi, mas masakit. Hindi lang siya iniwan. Ngayon, binubura na rin ni Mateo ang kanyang karapatan na maging isang taong may tamang pag-iisip sa harap ng buong mundo. Ginagawa siyang baliw ng sarili niyang dugo upang walang maniwala sa anumang sasabihin niya. Napatingin si Berting kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at habag. "Kayo po ba yun, nanay? Kayo po ba si Mrs. Brooks?" Nanigas si Lina. Ang huling piraso ng pandesal sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat na bato. Tumingin siya sa labas, kung saan ang anino ng isang itim na sasakyan ay nakatigil pa rin sa madilim na bahagi ng gasolinahan. "Wala akong sakit, Mang Berting." Ang bulong ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng determinasyong nanggagaling sa pinakamalalim na hukay ng kawalan. Ngunit ang mundo ay maniniwala sa kanila dahil sila ang may pera at ako ay isang matandang itinapon sa daan. Biglang tumunog ang cellphone sa loob ng damit ni Lina. Ang vibration nito ay tila isang babala. Nang mabilis niya itong tignan, isang bagong mensahe ang lumitaw mula sa unknown number. "Nasa pintuan na sila, nanay. Huwag kang titingin sa bintana. Magtago ka sa ilalim ng mesa. Ngayon na." Bago pa man makapagtanto si Lina, narinig nila ang marahas na paghampas ng pinto ng sasakyan sa labas at ang tunog ng mabibigat na boots na naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Ang bawat tibok ng puso ni Lina ay tila isang babala ng kamatayan habang dahan-dahan siyang sumisiksik sa ilalim ng lumang mesa sa likod ng mga tumpok ng sako ng uling. Mabilis na pinatay ni Mang Berting ang aandap-andap na bumbilya. Ang buong silid ay binalot ng isang nakabibinging kadiliman, kung saan ang tanging maririnig ay ang galit na paghampas ng ulan sa bubungang yero at ang mabigat na paghinga ni Lina na pilit niyang pinatatahimik. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga bisagra na tila humihingi ng saklolo ay sinundan ng mabibigat na yabag ng boots sa sahig na semetobo. Isang matalas na liwanag mula sa flashlight ang gumuhit sa dilim, na tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. "Sigurado ka bang dito bumaba ang matanda?" Ang boses ng isang lalaki, magaspang at walang pakiramdam, ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na opisina. Iyon ang sabi ng GPS sa cellphone sa... "Huwag kayong mag-alala, ulyanin na yon. Hindi lalayo ang isang uling na basang-basa." Sagot ng isa pa, na sinundan ng isang mapait na tawa. Sa ilalim ng mesa, napakagatlabi si Lina. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa kanyang dibdib. Hinahawakan ng cellphone na tila ito ang kanyang huling hininga. Naramdaman niya ang hapdi ng katotohanan. Hindi lamang siya iniwan ni na Sandra, kundi binabayaran na rin nila ang mga taong ito upang tuluyan siyang mawala. Nang hindi sila makakita ng sinuman, lumabas ang mga lalaki, ngunit ang tunog ng kanilang sasakyan ay nanatili sa labas, naghihintay. Sa gitna ng katahimikan, nag-vibrate muli ang cellphone ni Lina. Sa pagkakataong ito, hindi mensahe kundi isang tawag. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag, inilapit ang telepono sa kanyang tainga, habang ang kanyang luha ay hindi tumitigil sa pag-agos. "Lola? Lola Lina? Are you there? Please answer me." Ang boses sa kabilang linya ay maliit, nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. "Cheska, Apo," bulong ni Lina. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. "Lola, thank God. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo.
Ang hikbi ni Cheska ay dinig na dinig ni Lina. Lola, listen to me. I overheard Mommy and Daddy. Balak nilang ibenta ang bahay ni na Lolo Arturo next week. Inayos na nila ang mga papeles. Sinasabi nila sa lahat na hindi na ninyo alam ang ginagawa nyo. Na kailangan na ninyong ilipat sa isang facility sa probinsya para alagaan. Ang bahay. Ang bahay na binuo ni Arturo sa pamamagitan ng pawis at dugo. Ang bahay kung saan bawat sulok ay may amoy ng kanilang pagsasama. Doon lumaki si Mateo. Doon sila nangarap. At ngayon, itatapon lang ito ni na Sandra na parang isang lumang basahan. Cheska, anak, bakit nila ginagawa ito? Tanong ni Lina. Ang sakit sa kanyang boses ay sapat na upang durugin ang sino mang makikinig. It's the money, Lola. Baon sa utang sina Mommy sa business nila sa Singapore at ang bahay niyo lang ang makakapagligtas sa kanila. Pero don't worry, Lola. I have something. I found Lolo Arturo's old laptop. May mga files dito na hindi nila alam. May mga recordings of their conversations. I will send them to you. But you have to stay safe. Huwag kayong magpapakita sa mga lalaking nasa labas. Biglang narinig ni Lina ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang linya. Kasunod ang boses ni Sandra na tila isang kulog na nagbabanta. Cheska, sinong kausap mo sa loob ng kwarto mo? Buksan mo itong pinto. Bakit nakalak ito? Ang sigaw ni Sandra ay puno ng hinala. Lola, I have to go. Mommy is here. Mag-ingat kayo, please. I love you. Naputol ang tawag. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa tainga ni Lina. Kahit na ang tanging naririnig na lamang niya ay ang tunog ng ulan na tila walang katapusan. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang panibagong emosyon. Isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang kaligtasan. Ito ay tungkol sa kanyang apo na naiipit sa kasakiman ng sarili nitong mga magulang. Ito ay tungkol sa alaala ni Arturo na binababoy ng kanilang sariling dugo. Sa dilim ng gasolinahan, dahan-dahang lumabas si Lina mula sa ilalim ng mesa. Tumingin siya kay Mang Berting na nakatayo malapit sa bintana. Binabantayan ang mga lalaki sa labas. Mang Berting! Ang tawag ni Lina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kailangan ko pong makaalis dito. Hindi po ako pwedeng mamamatay sa dilim na ito. May kailangan pa akong iligtas. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na liwanag mula sa labas ang tumama sa loob ng opisina. Ang mga lalaki ay pabalik na at sa pagkakataong ito, may hawak na silang mga kagamitang pambukas ng pinto. Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa aking balat ay hindi kasing lamig ng tubig na ginamit ko upang labhan ang kinabukasan ng aking anak. Ngunit bakit ngayon ay tila lunod na lunod pa rin ako sa sakit. Nakahilig ang ulo ni Lina sa magaspang na pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ang kanyang diwa ay tila tinatangay ng isang malakas na agos pabalik sa nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at ang amoy ng basa na lupa, tila bumabalik ang kanyang gunita 30 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang bawat madaling araw na siya ay gumigising bago pa man sumikat ang araw upang simulan ang paglalaba ng naglalakihang tumpok ng damit ng ibang tao. Naalala niya ang hapdi ng sabon sa kanyang mga kamay na unti-unting nagpapakupis sa kanyang balat at ang pait ng likod na tila mababali na sa bawat kuskos at piga. Lahat ng iyon ay tiniis niya. Ang bawat sentimo, bawat piso, ay sadyang itinabi niya para sa matrikula ni Mateo sa kolehiyo ng abogasya. Nay, pagiging ganap na abogado na ang pangarap ko. Gagawin ko ang lahat para hindi na kayo maglaba uli. Ang tininig ni Mateo noong ito ay binata pa, puno ng ambisyon at pag-asa. Naalala ni Lina ang araw ng graduation ni Mateo. Suot ang kanyang pinakamagandang duster na bagaman luma ay malinis na malinis. Tumayo siya sa gitna ng maraming tao, umiiyak sa galak habang pinapanood ang kanyang anak na umakyat sa entablado.
Akala niya noon, iyon na ang rurok ng kanyang tagumpay bilang ina. Akala niya, ang katalinuhan ni Mateo ay magiging instrumento ng hustisya. Ngunit hindi niya inakalang ang mismong katalinuhang yon ang gagamitin ni Mateo upang gumawa ng mga dokumentong papatay sa kanyang sariling dangal. Ang sakit ay muling gumuhit sa kanyang dibdib, isang matalim na kirot na tila gustong sumabog. Ang haplos ng hanging amihan na pumapasok sa munting bintana ng gasolinahan ay tila yakap ni Arturo, isang yakap na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat, may isang taong naniwala sa kanya hanggang sa huli. Lina, huwag kang susuko. Ang puso ng isang ina ay may sariling lakas na hindi kayang sirain ng anumang batas ng tao. Tila naririnig niyang bulong ni Arturo sa kanyang isipan. Dahan-dahang idinilat ni Lina ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagluwal, nag-aruga, at nagsakripisyo. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig sa takot, ngunit may hawak na sandata, ang cellphone ni Arturo. Ang kanyang pagmuni-muni ay biglang naputol nang makita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang pumasok sa compound ng gasolinahan. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang lobo na naghahanap ng biktima sa gitna ng kagubatan. Hindi ito ang sasakyan ni Mateo. Mas madilim ito, mas nakakatakot. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Kasunod ang mabibigat na yabag ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at kalkulado. Tila mga sanay sa paggawa ng masama sa ilalim ng dilim. Dito lang yon. Siguraduhin niyo na walang maiiwang bakas. Sabi ni Ma'am Sandra, kailangang madala ang matanda sa pasilidad bago magbukas ang bangko bukas ng umaga. Ang boses ng isa sa mga lalaki ay malamig at puno ng awtoridad. Napaurong si Lina sa pinakasulok ng silid. Ang kanyang hininga ay tila naging isang manipis na hibla na lamang. Ang panganib ay hindi na lamang isang banta mula sa malayo. Narito na ito, sa labas lamang ng pinto, handang kuhanin ang huli niyang kalayaan. Tumingin siya kay Mang Berting na ngayon ay nakahawak na sa isang lumang bakal na tubo. Ang mukha nito ay puno ng determinasyong protektahan ang isang estranghero. Ngunit alam ni Lina, hindi sapat ang lakas ng isang matandang lalaki laban sa mga tauhan ni Sandra. Biglang kumatok ng malakas ang isa sa mga lalaki sa pinto ng opisina. Ang tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tao po? May nakita ba kayong matandang babae na dumaan dito? Nawawala ang nanay ng boss namin at may malala siyang sakit sa isip. Baka mapahamak siya kung hindi namin siya mahahanap agad. Ang boses ay puno ng pagkukunwari, ngunit ang talim ng banta ay nananatili sa ilalim ng bawat salita. Isang hakbang na lamang at ang huling hininga ng aking kalayaan ay tuluyan ng mawawala sa kamay ng mga taong itinuring kong pamilya. Ang pintig ng takot sa dibdib ni Lina ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil habang naririnig niya ang marahas na pagtulak sa pinto ng opisina. Si Mang Berting ay pilit na humaharang. Ang kanyang matandang katawan ay nagsisilbing huling kuta ni Lina. Ang tunog ng pag-ungol ng kahoy na pinto habang ipinipilit itong buksan mula sa labas ay tila isang hatol na nagpapayanig sa buong gusali. Sabi ko nang wala rito ang hinahanap niyo. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng barangay. Ang sigaw ni Mang Berting, ang boses niya ay nanginginig sa galit at kaba. Tumabi ka, matanda, kung ayaw mong masaktan. Alam naming nandito siya. Ang GPS ay hindi nagsisinungaling. Ang tugon ng isang lalaki na sinundan ng tunog ng pagkakaladkad ng silya sa semento. Sa loob ng madilim na bodega sa likod ng opisina, dahan-dahang gumapang si Lina patungo sa mga tumpok ng lumang gulong. Ang amoy ng sunog na goma at alikabok ay nanunuot sa kanyang ilong na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang bawat galaw niya ay tapat na binabantayan ng kanyang sariling pangamba.
Isiniksik niya ang kanyang katawan sa pinakamadilim na sulok, kung saan ang mga gagamba ay malayang naghahabi ng kanilang mga sapot. Isang munting tahanan na kahit papano ay mas ligtas kaysa sa labas. Narinig niya ang tuluyang pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa malakas na flashlight ay gumuhit sa kisame, parang isang espadang tumatabas sa kadiliman. Naririnig ni Lina ang mabibigat na yabag ng mga boots na papalapit sa bodega. Ang bawat hakbang ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Kailangang mawala ang matanda bago lumabas ang Bagong Testamento, bulong ng isa sa mga lalaki na akala mo ay hangin lamang na dumadaan. Sabi ni Ma'am Sandra, masyado nang maraming alam ang biyenan niya. Hindi na sapat ang basta itapon lang siya sa kalsada. Kailangang matiyak na hindi na siya makakapagsalita kailanman. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na itinusok sa puso ni Lina. Hindi lang pala pag-abandona ang balak nila. Gusto nila siyang patahimikin ng habang buhay. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang Mateo, ay pumayag na gawin ito sa kanya kapalit ng mga ari-ariang hindi naman nila madadala sa hukay. Nanigas ang buong katawan ni Lina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang pilit niyang hinahawakan ang cellphone ni Arturo. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang maliit na gagamba ang dumaan sa kanyang braso. Sa kabila ng panganib, napansin niya ang katatagan ng munting nilalang na ito, patuloy sa paggawa ng bahay sa gitna ng gulo. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Kahit ang gagamba ay may karapatang protektahan ang kanyang teritoryo, ngunit siya, sa sarili niyang bahay, ay itinuring na dayuhan. Biglang naramdaman ni Lina ang pagdulas ng cellphone sa kanyang basang palad. Pilit niya itong hinabol ngunit dahil sa kanyang pangangatog, ang telepono ay bumagsak sa sahig na puno ng maruming langis at putik. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa semento, bagaman mahina, ay tila isang pagsabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bodega. Agad na huminto ang mga yabag sa labas. Narinig mo yun. May tao sa likod ng mga gulong. Ang boses ng lalaki ay puno ng pananabik, parang isang mga ngaso na natagpuan na ang kanyang huli. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang lumingon patungo sa direksyon ni Lina. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Nakita ni Lina ang anino ng lalaki na lumalaki sa pader, papalapit, papunta sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa puntong sumasakit na ang kanyang dibdib. Isang kamay ang humawak sa ituktok ng mga gulong, dahan-dahang hinihila ang mga ito upang makita ang nasa likod. Huli ka, matandang ulyanin. Ang nakakangilabot na bulong ng lalaki. Hindi ako isang basurang itinapon upang mabulok sa dilim. Ako ay isang inang binuo, ang kinabukasan ng aking anak sa pamamagitan ng bawat hibla ng aking laman. At hindi ako papayag na mamatay bilang isang anino. Ang boses sa loob ng isip ni Lina ay hindi na isang pagsusumamo, kundi isang utos. Habang ang kamay ng lalaki ay dahan-dahang hinihila ang huling gulong na nagtatago sa kanya. Isang biglang ingay ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng bodega. Ang tunog ng pagbagsak ng isang tumpok ng mga latang walang laman ay naging sapat na dahilan upang lumingon ang mga lalaki. Si Mang Berting, sa kabila ng kanyang pangangatog, ay sadyang itinumba ang isang estante upang iligaw ang mga ito. Magnanakaw! May magnanakaw sa labas! Ang sigaw ng matanda, na sinundan ng tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo patungo sa kabilang pinto. Dahil sa takot na baka makatawag ng pansin sa highway ang matanda, mabilis na lumabas ang dalawang lalaki upang habulin si Berting. Sa maikling sandaling iyon ng katahimikan, mabilis na dinampot ni Lina ang kanyang cellphone mula sa putikan. Hindi niya inalintana ang dumi sa kanyang kamay. Ang mahalaga ay ang liwanag na nagmumula sa screen, ang kanyang huling koneksyon sa katotohanan.
Naglakad siya patungo sa maliit na banyo sa likod ng gasolinahan. Doon, sa ilalim ng malamig at manipis na agos ng tubig mula sa gripo, hinugasan niya ang kanyang mukha. Ang bawat haplos ng tubig ay tila nagtatanggal hindi lamang ng putik, kundi pati na rin ng takot na nagpababa sa kanyang pagkatao sa mga nakaraang oras. Tumitig siya sa basag na salamin. Ang nakita niya ay hindi ang ulyaning matanda na inilarawan ni Sandra sa radyo. Nakita niya si Catalina Brooks, ang babaeng nagtiis ng hirap, ang babaeng naging katuwang ng isang matapat na sundalo, at ang inang nagbigay ng lahat. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang nagugulong puting buhok, ginagamit ang kanyang mga daliri bilang suklay. Itinuwid niya ang kanyang balikat at pinahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ang sandali kung saan ang kanyang dignidad ay muling nagliwanag sa kabila ng kadiliman ng kanyang paligid. Binuksan niya ang cellphone at pumasok sa folder na may pamagat na para sa aking reyna. Doon, nakita niya ang mga lihim na transaksyon ni Sandra, mga resibo ng mga mamahaling sugal sa Singapore at ang mga ilegal na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya ni Arturo patungo sa isang dummy account. Hindi lamang sila naghihirap, ninanakawan na rin ni Sandra ang mismong kumpanyang itinayo ng kanyang asawa. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat, Sandra. Bulong ni Lina, ang kanyang boses ay matatag na at puno ng awtoridad. Biglang tumunog ang isang notification sa cellphone. Isang GPS coordinate ang ipinadala ni Cheska, kasunod ang isang maikling mensahe. Lola, may sasakyang parating. Hindi sila tauhan ni Mami. Sila ang mga kaibigan ni Lolo na matagal na niyang binabayaran para bantayan kayo sa malayo. Narinig ni Lina ang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa harap ng gasolinahan. Hindi ito ang marahas na tunog ng makina ng mga tauhan ni Sandra. Ito ay isang maingat at swabe na tunog ng isang itim na sedan. Dahan-dahang lumabas si Lina mula sa banyo. Sa gitna ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakita niya ang isang lalaking bumaba mula sa sasakyan. Nakasuot ito ng isang formal na barong, bagaman gabi na, at may hawak na payong upang salubungin siya. Mrs. Brooks, ang tawag ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng paggalang at pamilyar na tono. Ako po si Attorney Valeriano. Pinadala po ako ni Arturo. O mas tamang sabihin, 10 taon ko nang hinihintay ang gabing ito na tawagan niyo ang numerong nasa loob ng pitaka niyo. Napahawak si Lina sa kanyang dibdib. Ang pangalang Valeriano ay narinig na niya sa mga kwento ni Arturo. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan nito pagdating sa mga legal na usapin na ayaw nitong malaman ni Mateo. Attorney V, buhay pa ba ang pag-asa? Tanong ni Lina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng ulan. Ngunit bago pa makasagot ang abogado, isang malakas na busina ang narinig nila mula sa highway. Ang mga tauhan ni Sandra ay pabalik na, at sa pagkakataong ito, hindi lang sila dalawa. May kasama na silang mga lokal na awtoridad na dala ang isang peking warrant para sa medical emergency ni Lina. Ang hustisya ay hindi laging sumisigaw. Madalas, ito ay isang mahinahong tinig na naghihintay sa tamang oras upang sabihin ang katotohanan sa gitna ng nagngangalit na kasinungalingan. Habang mabilis na tumatakbo ang itim na sedan ni Attorney Valeriano palayo sa gasolinahan, nakatingin lang si Lina sa labas ng bintana. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng lumang leather at mint ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa piling ni Mateo at Sandra. Mrs. Brooks, alam kong marami kayong katanungan. Ang basag na katahimikan ni Attorney V habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ngunit bago ang lahat, kailangan ninyong malaman na hindi kayo pinabayaan ni Arturo. Sa huling 2 taon ng kanyang buhay, madalas kaming mag-usap ng patago. Alam niya ang bawat sentimong nawawala sa kumpanya. Alam niya ang bawat gabi na umiiyak kayo dahil sa panlalait ni Sandra.
Napahawak si Lina sa kanyang bibig upang pigilin ang isang hikbi. Ang isiping alam ni Arturo ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit mas pinili nitong maghanda ng isang tahimik na depensa kaysa sa isang madugong gulo ay nagpabigat sa kanyang puso. May iniwan si Arturo na orihinal na testamento, Mrs. Brooks. Ang hawak ni na Mateo ngayon ay isang borador na matagal na nilang binago sa pamamagitan ng pekeng pirma. Ngunit may isang espesyal na clause na tanging kayo lang ang makakapag-activate. Pagpapatuloy ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. Anong klaseng clause, Attorney V? Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang lahat ng ari-arian, ang mansyon, ang mga lupain, at ang kontrol sa kumpanya ay mananatili lamang sa pangalan ni Mateo kung mapapatunayan na kayo bilang kanyang ina ay nasa ilalim ng kanyang kalinga ng may dangal at pagmamahal. Sa sandaling mapatunayan ang abandonment o elderly abuse, ang lahat ay automatikong malilipat sa isang trust fund para kay Cheska at kayo ang tanging magdedesisyon kung kailan ito pwedeng pakialaman. Ang katotohanan ito ay parang isang malakas na sampal ng realidad kay Lina. Inihanda ni Arturo ang lahat upang protektahan siya, ngunit kailangan niyang maging matapang upang gamitin ito. Ang clause na yon ang magiging mitya ng pagbagsak ni na Sandra. Ngunit ito rin ang tuluyang puputol sa ugnayan nila ni Mateo. Pupunta tayo sa bangko bukas ng umaga, Mrs. Brooks. Kailangan nating makuha ang nasa loob ng inyong safety deposit box. Iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan natin upang mapawalang bisa ang lahat ng kasinungalingan nila. Ani Attorney V. Nabalik lamang ang diwa ni Lina nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog ng notification mula sa cellphone sign ni Arturo na nasa kanyang kandungan. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang madilim na mukha. Isang red alert ang lumitaw sa screen. Ito ay isang babala mula sa tracking system na sadyang inilagay ni Arturo. Nahanap na nila tayo, Attorney V. Ang nanginginig na, sabi ni Lina. Ang GPS ng cellphone. Ginagamit ito ni Sandra para malaman kung nasaan ako. Sa likurang salamin ng sasakyan, nakita ni Lina ang 4 na pares ng maliliwanag na ilaw na mabilis na sumusubaybay sa kanila mula sa highway. Ang mga tauhan ni Sandra, kasama ang mga lokal na pulis na nalinlang ng kanilang mga pekeng dokumento, ay unti-unti nang lumalapit. Ang bawat metro ng layo nila ay tila isang segundong ninanakaw sa kanilang kaligtasan. Kumapit kayo, Mrs. Brooks. Ang seryosong utos ni Attorney V habang inapakan niya ng mas mabilis ang silinyador. Ngunit sa gitna ng kaba, nakita ni Lina ang isang mensahe mula kay Sandra na pumasok sa cellphone. Nanay, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kahit saan ka pumunta, baliw ka sa mata ng batas. Umuwi ka na. Bago pa namin kailangang gamitan ng dahas ang pag-uwi mo. Ang kamay ni Lina ay humigpit sa cellphone. Hindi na siya ang matandang nagtatago sa ilalim ng mesa. Attorney V, huwag tayong hihinto. Ang matatag na sabi ni Lina. Hayaan silang humabol. Doon tayo magkita-kita sa harap ng bangko. Ang pagmamahal ni Sandra ay parang isang gintong tanikala. Maganda sa paningin, ngunit dahan-dahang pinuputol ang sirkulasyon ng iyong konsensya hanggang sa hindi mo na maramdaman ang sarili mong pagkatao. Sa loob ng malawak na study room ng mansyon, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Tila isang bagyong nagbabantang sumabog. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang desk lamp na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, na nagmumukhang mga higanting nanonood sa bawat kilos ni na Mateo at Sandra. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang walang katapusang paghatol. Bawat patak ay sumasabay sa pintig ng kaba sa dibdib ni Mateo. Nakatayo si Mateo sa harap ng bintana. Ang kanyang mukha ay hapo at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Nanay Lina, ang litratong kuha
noong araw ng kanyang bar exam, kung saan ang kanyang ina ay halos hindi makapagsalita sa sobrang galak. Sandra, itigil na natin ito. Ang basag na tinig ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang frame ng litrato. Ang mga pulis, ang balita sa radyo, ginagawa nating kriminal ang sarili kong ina. Hindi ko na kayang tignan ang sarili ko sa salamin. Dahan-dahang lumapit si Sandra sa likuran ni Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magpatahimik sa buong silid. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Mateo, isang haplos na dapat sana ay nakakapagpatahimik, ngunit para kay Mateo ay tila mga kuko ng isang ibon na handang bumaon sa kanyang balat. Mateo, mahal ko. Ang bulong ni Sandra, ang kanyang boses ay malambot at puno ng mapanlinlang na kalinga. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Ang ginagawa natin ay para sa ikabubuti ni nanay. Hindi mo ba nakikita? Noong nakaraang linggo, iniwan niyang nakabukas ang kalan. Muntik na tayong masunugan. Ang pagdadala sa kanya sa isang pasilidad ay hindi pag-abandona. Iyon ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal, ang aminin na hindi na natin kaya ang kondisyon niya. Pero wala siyang demensya, Sandra. Alam nating dalawa iyon. Ang sigaw ni Mateo habang humaharap sa asawa, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pait. Biglang nagbago ang anyo ni Sandra. Ang kanyang malambot na tinig ay naging matigas at malamig na parang yelo. Inagaw niya ang litrato mula sa kamay ni Mateo at inilapag ito ng patihaya sa mesa. Tila tinatakpan ang mga mata ni Lina upang hindi nito makita ang susunod na mangyayari. Wala siyang sakit? O baka naman ikaw ang may sakit, Mateo? Ang sakit ng pagiging mahina. Ang asik ni Sandra habang idinidikit ang kanyang muka sa asawa. Nakalimutan mo na ba ang mga utang natin sa kasino sa Singapore? Nakalimutan mo na ba ang mga kliyenteng nagbabanta sa buhay mo dahil sa perang nagasta natin? Ang mansyong ito, ang kumpanya ni Arturo, ito na lang ang natitirang salbabida natin. Kung hindi natin ito kukunin ngayon, sa kalsada tayo pupulutin. Kasama si Cheska. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanilang anak, tila nawalan ng lakas si Mateo. Napaupo siya sa silya, ang kanyang ulo ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng gaslighting ni Sandra. Ang gamitin ng kanilang anak bilang panakot, ang palabasin na ang bawat masamang hakbang ay isang sakripisyo para sa pamilya. Ako ang gumagawa ng lahat ng maduming trabaho, Mateo. Pagpapatuloy ni Sandra, ang kanyang boses ay muling naging mapagkalinga, ngunit may halong banta. Ako ang nakikipag-usap sa mga tauhan. Ako ang nag-aayos ng mga papeles, habang ikaw ay nakaupo lang dyan at umiiyak. Ako ang proteksyon nyo, kaya huwag kang magmalinis. Dahil sa sandaling bumagsak ako, kasama kitang mahuhulog sa hukay. Inilabas ni Sandra ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang drawer. Ito ang kontrata ng tuluyang pagbebenta ng lupain ni Nina, Arturo, sa isang malaking developer. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na magpapalaya sa kanila sa utang, ngunit magpapakulong sa kanila sa impyerno ng pagsisisi. Pirmahan mo na ito, Mateo. Ang malamig na utos ni Sandra habang iniaabot ang panulat. Pirmahan mo na ito o bago matapos ang gabing ito, tatawagan ko ang security at sasabihin kong ikaw ang nanakit kay nanay. At sa oras na mangyari iyon, hinding-hindi mo na makikita si Cheska. Iisipin ng anak mo na ang tatay niya ay isang halimaw. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang pag-ikot ng kamay ng malaking orasan sa dingding na tila binibilang ang mga huling sandali ng konsensya ni Mateo. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ang dulo ng ballpen ay tumatama.
Sa papel na lumilikha ng isang maliit at nanginginig na tunog, isang patak ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Bumagsak sa dokumento na tila isang maruming marka ng kanyang pagkatalo. "Pirmahan mo na, Mateo," muling bulong ni Sandra sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng tagumpay. Ang bawat pintuan ng lihim ay may kaukulang susi, ngunit hindi lahat ng susi ay gawa sa metal. Ang iba ay gawa sa luhang naging kristal sa tagal ng paghihintay. Ang malamig na semento ng basement ng bangko ay tila nagyayelo sa ilalim ng mga paanan ni Lina. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo kasama si Attorney Valeriano, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga hakbang na umaalingaw sa paligid. Ang amoy ng lumang papel, bakal, at aircon ay nagbibigay ng isang formal at seryosong atmosfera. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang isang malaking bakal na pinto. Ang silid ng mga safety deposit box. Nanginginig ang kamay ni Lina habang inilalabas niya ang maliit na susi mula sa loob ng kanyang pitaka. Ang suking ito ay matagal nang itinago ni Arturo sa ilalim ng kanilang kama. Isang lihim na hindi kailanman nalaman ni na Mateo. "Mrs. Brooks, huminga kayo ng malalim." Ang mahinahong paalala ni Attorney V habang iniaabot ang isa pang susi sa bank officer. "Ano man ang nasa loob nito, ito ang katotohanang matagal nang inihanda ni Arturo para sa inyo." Ang tunog ng dalawang susi na sabay na umiikot sa loob ng kandado ay tila isang huling hantungan ng lahat ng kanilang mga sikreto. Dahan-dahang hinila ng officer ang kulay pilak na kahon at inilapag ito sa mesa bago sila iniwang mag-isa sa loob ng silid. Nang buksan ni Lina ang takip ng kahon, ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang muling kumawala. Akala niya ay mga titulo ng lupa o pera ang nandoon, ngunit ang nakita niya ay isang makapal na envelope na may nakasulat na, "Ang katotohanan para kay Mateo." Sa loob ng envelope, hindi lamang mga legal na dokumento ang nandoon. Mayroong isang ulat ng investigasyon, isang ulat na nagpapatunay na si Sandra ay mayroon ng ibang pamilya at asawa sa Singapore bago pa man niya makilala si Mateo. Ang lahat ng kwento ni Sandra tungkol sa kanyang mayamang angkan ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang dalubhasang manloloko na sadyang ginamit ang kahinaan ni Mateo upang makapasok sa pamilya Brooks at ubusin ang kanilang ari-arian. Ngunit ang pinakanakakaantig na bahagi ay ang isang maliit na sulat kamay na nakapatong sa ibabaw ng lahat. Ang panulat ni Arturo ay nandoon pa rin. Ang mga titik ay medyo nanginginig, ngunit puno ng pag-ibig. "Lina, mahal ko." Ang basa ni Lina sa kanyang isipan. "Alam kong ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa inyo ni Mateo. Ang akala ng anak natin ay pag-ibig ang natagpuan niya, ngunit lason ang kanyang pinili. Huwag mo siyang susukuan, Lina. Iligtas mo ang ating anak mula sa dilim na kanyang kinalulubugan. Mahal na mahal ko kayo." Niyakap ni Lina ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila muling nabubuhay. Hindi galit ang nararamdaman niya para kay Mateo sa sandaling iyon, kundi isang matinding habag. Ang kanyang anak ay biktima rin ng isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang asawa. "Attorney V, may sapat na ba tayong ebidensya?" Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong talim ng isang inang handang makipaglaban. "Higit pa sa sapat, Mrs. Brooks. Sa oras na lumabas ang mga dokumentong ito, hindi lang mapapawalang bisa ang lahat ng kasal, kundi haharap din si Sandra sa mga kasong falsification at estafa." Ang sagot ng abogado nang may matatag na ngiti. Gayunpaman, ang kanilang tagumpay sa loob ng silid ay panandalian lamang. Nang dahan-dahan silang lumabas sa lobby ng bangko, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabilis na pagdating ng maraming sasakyan sa labas. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga pulis ay tumatama
sa mga salaming pinto ng bangko na nagbibigay ng isang nakakahilong kislap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lina si Mateo at Sandra na nakatayo malapit sa mga awtoridad. Nakaturo si Mateo sa kanyang direksyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at takot. "Iyan po, iyan ang nanay ko." Ang sigaw ni Mateo na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. "Sabi ko sa inyo, delikado siya." Kinuha niya ang mga mahahalagang dokumento ng pamilya at tumakas. "May sakit po siya sa isip. Kailangan niyo siyang pigilan bago pa siya makapanakit." Ang mga pulis ay mabilis na lumapit kay Lina. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga baywang, handang kumilos. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat mata ay nakatingin kay Lina na tila ba isa siyang kriminal na dapat katakutan. Napatigil si Lina sa tapat ng pintuan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa envelope na naglalaman ng katotohanan. Sa tapat niya nakita niya si Sandra na nagtatago sa likod ni Mateo. May isang mapanuyang ngiti sa mga labi na tila ba sinasabing, "Huli ka na, matanda." Si Lina ay tumayo ng tuwid sa gitna ng mga pulis na papalapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay kalmado na. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata ay nag-aapoy ang isang paninindigang hinding-hindi na muling matitibag. "Huwag niyo na siyang pakinggan, officer. Ganyan talaga siya. Kapag inaatake ng sakit niya, gumagawa ng kung ano-anong kwento para lang makakuha ng atensyon." Ang boses ni Mateo ay parang isang malamig na hantungan ng huling pag-asa ni Lina. Habang nararamdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng dalawang pulis sa kanyang mga braso sa tapat ng bangko, nakatitig lang si Lina sa kanyang anak. Sa likod ni Mateo, nakita niya si Sandra na dahan-dahang nagpupunas ng pekeng luha, habang ang mga mata nito ay kumikislap sa tuwa dahil sa wakas ay nagtatagumpay na ang kanilang plano. Ang puting envelope na naglalaman ng katotohanan ay pilit na kinuha ng isang opisyal sa kabila ng pagsusumamo ni Attorney Valeriano na hinarangan din ng ibang mga tauhan. Naramdaman ni Lina ang bigat ng mga bakal na posas sa kanyang nanginginig na mga kamay, isang bigat na hindi lamang gawa sa metal, kundi sa lahat ng mga taon ng pagmamahal na itinapon ni Mateo sa basura. "Mateo, anak, bakit?" Ang tanging naisambit ni Lina, ang kanyang boses ay halos pabulong na tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Dalhin na siya sa pasilidad, nakahanda na ang mga doktor doon. Ang malamig na utos ni Sandra, na tila siya ang may-ari ng tadhana ni Lina. Lumipas ang mga oras na tila isang malabo at nakakatakot na panaginip. Nabalik lamang ang diwa ni Lina nang marinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng isang mabigat na pintong bakal. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang silid na may mapuputing pader at amoy ng matapang na disinfectant. Ang liwanag ng fluorescent lamp sa kisame ay masyadong masakit sa mata na nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Dito siya dinala sa isang pribadong psychiatric facility na pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Sandra. Isang kulungan na ang tanging layunin ay itago siya hanggang sa matapos ang pagbebenta ng lahat ng ari-arian. Bumukas ang pinto at pumasok si Sandra. Kasunod ang isang doktor na may hawak na syringe. Ang ngiti ni Sandra ay puno ng tagumpay habang lumalapit siya sa kama ni Lina. "Nay, pahinga muna kayo." Ang bulong ni Sandra. Ang kanyang hininga ay amoy kape at kasamaan. "Sa oras na maiturok ito sa inyo, magiging totoo na ang demensya nyo. Magiging mapayapa na ang isip nyo at hindi nyo na kailangang mag-alala sa bahay o sa pera. Kami na ang bahala sa lahat." Nanigas ang buong katawan ni Lina sa takot. Ngunit bago pa man makalapit ang doktor, isang nurse ang pumasok sa silid upang magdala ng tray ng pagkain. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Lina ang isang mabilis na kislap ng pagkilala. Ito si Maria, ang dalagang tinulungan ni Lina 10 taon na ang nakalilipas noong namatay ang ama nito at wala silang pambayad sa ospital.
Si Lina ang nagbigay ng pera mula sa sarili niyang ipon upang makatapos si Maria sa pag-aaral ng nursing. Nurse Maria, pakilabas muna kami. Ang utos ng doktor. Ngunit nakita ni Lina ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng nurse. Nang makaalis sina Sandra upang ayusin ang mga huling papeles sa opisina, mabilis na lumapit si Maria kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Aling Lina, ikaw po ba talaga yan? Ang bulong ni Maria habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng matanda. Ang sabi nila, bayolente raw po kayo at wala na sa sariling isip. Pero hindi ko makakalimutan ang mukha nyo. Maria, kailangan mo akong tulungan. Ang pagsusumamo ni Lina, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon. Ibebenta nila ang bahay ni Arturo. Gagamitin nila ang gamot na yan para tuluyan akong mawala sa sarili. Sa gitna ng panganib, ipinakita ni Maria ang kanyang katapatan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang sariling cellphone at ibinigay ito kay Lina. May 10 minuto lang tayo, Aling Lina. Nagaganap na ang pirmahan sa mansyon nyo ngayon din. Ginamit nila ang proxy signature nyo. Ito na ang huling pagkakataon. Sa loob ng malamig na pasilidad, habang ang ulan ay patuloy sa paghampas sa mga bintanang may rehas, idinial ni Lina ang numero ni Attorney Valeriano. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa kanyang tuluyang pagkawala. Attorney V, nandito ako. I-connect niyo ako sa video system ng mansyon. Ngayon din. Ang matatag na utos ni Lina. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ni na Arturo, nakaupo si Mateo sa harap ng mga developer. Hawak ang panulat upang pirmahan ang tuluyang paglilipat ng lahat ng kanilang pag-aari. Ngunit hindi niya alam, ang malaking screen sa likuran nila ay unti-unti nang nagbabago ang kulay. Isang huling mensahe ang pumasok sa telepono ni Maria mula sa labas. Nakaredy na ang live feed, 3 segundo. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang bawat lihim ay may takdang panahon upang sumambulat sa harap ng mga taong nagtatago sa likod ng huwad na dangal. Ang marangyang hall ng mansyon ay puno ng mga taong nakasuot ng formal na damit, mga developer, mga saksi, at ilang malalapit na kaibigan ng pamilya na inanyayahan upang masaksihan ang makasaysayang pagbebenta ng ari-arian ng mga Brooks. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong luto na pagkain ay humahalimuyak, ngunit para kay Mateo na nakaupo sa sentro ng mahabang mesa, ang bawat hininga ay tila may kasamang lasa ng abo. Nakatayo sa tabi niya si Sandra. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat ni Mateo. Tila isang reyna na naghahanda sa kanyang koronasyon. Pirmahan mo na, mahal ko. Isang stroke na lang ng panulat at tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Ang bulong ni Sandra, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa kasakiman habang nakatingin sa tumpok ng mga dokumento. Dahan-dahang itinapat ni Mateo ang dulo ng kanyang mamahaling ballpen sa papel. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging nakabibingi. Tila pati ang mga pader ay naghihintay sa hatol ng pagtataksil na ito. Ngunit bago pa man dumikit ang tinta sa puting pahina, ang malaking screen sa likuran nila na nakahanda sana para sa presentasyon ng bagong proyekto ay biglang kumislap at nagbago ang kulay. Isang matinding garalgal ang narinig mula sa mga speaker bago tuluyang lumitaw ang isang video. Hindi ito ang plano ng bahay. Ito ay isang kuha mula sa loob ng sasakyan noong gabing iyon sa highway. Ang boses ni Sandra ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malakas at malinaw. Huwag ka nang lumingon, Mateo. Tapos na. Isipin mo na lang na isa itong panaginip. Ulyanin na ang matanda. Wala na siyang silbi, kundi maging pabigat. Napatigil ang lahat. Ang mga developer ay nagkatinginan. Ang mga saksi ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang mukha ni Mateo ay unti-unting namumuti.
Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pinapanood ang kanyang sarili na tahimik na sumasang-ayon sa pag-abandona sa kanyang sariling ina. Ngunit hindi doon nagtapos ang video. Lumitaw ang isa pang kuha, si Sandra, na kausap ang mga tauhang inutusan niyang patahimikin si Lina sa pasilidad. Siguraduhin niyo na hinding-hindi na siya makakalabas doon nang gising ang isip. Turukan niyo ng kahit ano, basta makuha natin ang huling pirma niya sa bilihan. Ang mukha ni Mateo na tila isang pader na unti-unting nagkakabirabitak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at hiya, habang ang bawat tao sa silid ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang dangal bilang abogado, bilang ama, at bilang tao ay tuluyan ng nadurog sa harap ng publiko. Hindi totoo yan. Isang paninira lang yan. Ang sigaw ni Sandra. Ang kanyang boses ay pumitlag dahil sa desperasyon. Mateo, huwag kang maniwala. Pakana ito ng matandang yon. Ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng malaking pinto ng hall ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang palabas. Ang mga tao ay naghawan ng daan. Mula sa labas, naglalakad papasok si Nanay Lina. Hindi siya mukhang ulyanin, hindi siya mukhang mahina. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, matikas ang pagkakatayo, at ang kanyang mga mata ay may taglay na talim na tila kayang humiwa sa bawat kasinungalingang itinayo ni na Sandra. Sa tabi niya ay si Attorney Valeriano at si Cheska, na mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang lola. Huminto si Lina sa harap ng mesa. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Isang tinging puno ng pait, ngunit may bahid pa rin ng isang sugatang pagmamahal. Ang akala nyo ay itinapon nyo ako sa dilim. Ang boses ni Lina ay matatag at malinaw. Walang halong pag-aalinlangan. Ngunit hindi nyo alam, ang dilim na yon ang nagmulat sa akin kung gaano kadilim ang inyong mga puso. Si Mateo ay napayuko. Ang panulat sa kanyang kamay ay bumagsak sa sahig, na lumikha ng isang maliit na tunog na tila huling hantungan ng kanyang ambisyon. Ngunit si Sandra, sa gitna ng kanyang pagkatalo, ay biglang tumawa ng mapait. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang dinampot niya ang isang matulis na letter opener mula sa mesa. Kung hindi mapapasa akin ang mansyong ito, wala ring makikinabang dito. Ang sigaw ni Sandra habang mabilis na sumusugod patungo sa kinaroroonan ni Lina. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa patalim ng isang kaaway, kundi sa mga kamay na dati mong inalalayan sa kanilang unang hakbang. Ang mga kamay na binuo mo, ang kinabukasan ngunit ngayon, ay handang pawiin ang iyong hininga. Ang sigaw ni Sandra ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa lahat ng pormalidad sa loob ng hall. Ang kanyang mukha ay hindi na makilala, puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang mabilis siyang sumusugod patungo kay Lina. Hawak ang matulis na letter opener. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa bakal na nagbibigay ng isang nakakasilaw at nakakatakot na kislap. Ngunit bago pa man madikit ang dulo ng patalim sa puting bestida ni Lina, isang mabilis na anino ang humarang. Ang tunog ng marahas na paghawak sa braso ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Si Mateo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ipinakita ni Mateo ang lakas na matagal nang nabaon sa ilalim ng manipulasyon ni Sandra. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at matinding pagsisisi. Ang letter opener ay bumagsak sa makapal na alpombra na lumikha ng isang mahina at tila huling tunog ng pagkatalo ni Sandra. "Tama na, Sandra!" Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hiya. "Hindi mo na siya sasaktan uli. Hindi ko nahahayaan na maging bahagi pa ako ng kadilimang ito." Itinulak ni Mateo si Sandra palayo, hindi nang may karahasan, kundi nang may pandidiri. Napaupo si Sandra sa sahig,
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling robe ay dumi-dumi na. Isang anino na lamang ng babaeng nag-aakalang siya ang reyna ng mansyong yon. Dahan-dahang humarap si Mateo kay Lina. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at sa harap ng maraming tao, ang abogadong si Mateo Brooks ay lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi at ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa sapatos ni Lina. Nay, patawad. Patawad po. Ang pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang tinig, ay halos hindi lumalabas dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Naging bulag ako. Naging mahina ako. Patawarin niyo ako kung paano ko kayo naitapon sa daan. Tumingin si Lina sa kanyang anak. Ang sandali kung saan ang kanyang puso, bagamat durog, ay kailangang maging matatag para sa huling aral. Hindi niya agad hinawakan si Mateo. Hinayaan niyang maramdaman ng kanyang anak ang lamig ng katahimikan. Mateo, ang simula ni Lina, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 sakripisyo. Ibinenta ko ang huling pares ng hikaw na bigay ng tatay mo para lang mabili ang unang set ng mga libro mo sa Abogasya. Nagtiis ako sa gutom para lang masiguradong may pambayad ka sa tuition. Ang katalinuhang nakuha mo sa pawis at dugo ko, ginamit mo para gawin akong baliw sa mata ng batas. Ang bawat salita ni Lina ay parang isang hagupit sa puso ni Mateo. Ang mga taong nanonood ay hindi napigilang lumuha. Nadama nila ang bigat ng isang inang nagbigay ng lahat at binalikan ng kataksilan. Mrs. Brooks, ang singit ni Attorney Valeriano habang inilalabas ang mga huling dokumento. Dahil sa pagtatangka ni Sandra na saktan kayo at ang mga ebidensya ng abandonment, ang clause ng inyong asawa ay formal nang na-activate. Mula sa oras na ito, ang mansyong ito, ang kumpanya, at lahat ng ari-arian ay babalik sa inyong pangalan. At tungkol naman kay Sandra, lumingon ang lahat ng bumukas ang pinto at pumasok ang mga tunay na awtoridad. Sa pagkakataong ito, hindi sila narito para kay Lina. Sandra Ortega Brooks, o mas kilala bilang Sandra Lim sa Singapore, ang pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Inaaresto ka sa kasong bigami, falsification of public documents, at estafa. Mayroon din kaming warrant para sa pagtatangka ng pagpatay kay Mrs. Catalina Brooks. Napahagulgol si Sandra habang kinakaladkad siya palabas ng hall. Ang kanyang mga sigaw ng pagmura at paninisi kay Mateo ay unti-unting nawala sa malayo, na tila isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Naiwan ang katahimikan sa loob ng mansyon. Lumapit si Cheska kay Lina at Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumingin si Lina sa kanyang anak na nakaluhod pa rin sa kanyang paanan. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang sugat sa kanilang pamilya ay napakalalim pa. Tumayo ka, Mateo. Ang mahinang utos ni Lina. Ang bahay na ito ay mananatiling nakatayo. Ngunit ang pamilyang ito, kailangan nating malaman kung may matitira pa sa gitna ng mga guho. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintana ay hindi nagbubura ng mga bakas ng ulan sa lupa. Ngunit ito ay nagpapatunay na natapos na ang pinakamahabang gabi ng aking buhay. Ang umagang yon sa mansyon ng mga Brooks ay kakaiba. Wala na ang mabigat na tensyon at ang amoy ng panlilinlang na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Sa halip, ang sariwang hangin mula sa hardin ay malayang pumapasok. Dala ang bango ng mga basang rosas at sampagita. Nakaupo si Lina sa kanyang paboritong tumba-tumba sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Hawak ang isang tasang kape na ang usok ay dahan-dahang humahalo sa liwanag ng umaga. Narinig niya ang tunog ng mabagal na mga hakbang mula sa likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bigat ng bawat hakbang ay sapat na
upang sabihin sa kanya ang lawak ng pagsisising dala ng kanyang anak. Lumitaw si Mateo. Bitbit ang isang maleta. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay malinis, ngunit bakas pa rin ang pagod at ang pamumugto ng mga mata. Nay, ang mahinang tawag ni Mateo. Nakaayos na po ang lahat ng gamit ko. Aalis na po ako. Ibinigay ko na kay Attorney Valeriano ang lahat ng mga susi at mga dokumento ng kumpanya. Wala na akong karapatang manatili rito matapos ang lahat ng ginawa ko. Ibinaba ni Lina ang kanyang tasa. Tumingin siya sa malayo sa punong mangga na itinanim nila ni Arturo nung isilang si Mateo. Ang bahay na ito, Mateo, ay binuo para sa pagmamahalan, hindi para sa puot. Noong itinapon niyo ako sa kalsada, akala ko ay wala na akong babalikan. Pero natutunan ko na ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na ito, kundi ang dangal na itinatago natin sa loob ng ating puso. Lumapit si Mateo at muling lumuhod sa gilid ng tumba-tumba ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Lina, ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa kulubot na balat na dati ay hinamak niya. Nay, hindi ko hinihingi na patawarin niyo ako agad. Alam kong napakabigat ng kasalanan ko. Magtatrabaho po ako, magsisimula uli sa ibaba. Gusto ko lang pong malaman niyo na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat uli na tawaging anak niyo. Hinaplos ni Lina ang buhok ni Mateo. Isang haplos na puno ng pait, ngunit may bahid ng pagpapatawad na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Ang pagpapatawad, Mateo, ay isang mahabang landas. Hindi ito nakukuha sa isang gabi. Pero dahil anak kita, hindi ko kayang ipagkait sa iyo ang pagkakataong magbago. Umalis ka muna. Ayusin mo ang iyong sarili. Hanapin mo ang Mateo na pinalaki namin ng iyong tatay, ang Mateo na may konsensya. Sa kabilang bahagi ng hardin, dumating ang isang lumang jeepney. Bumaba doon si Mang Berting, ang matandang bantay sa gasolinahan, kasama ang kanyang maliit na apo. Pinapunta sila ni Lina roon, hindi bilang mga katulong, kundi bilang mga bagong kasama sa bahay. Ang makitang ang kanyang kayamanan ay ginagamit na ngayon upang magbigay ng liwanag sa ibang tao. Sa halip na maging mitya ng kasakiman, inabot ni Lina ang kamay ni Cheska na lumabas din sa balkonahe at sabay silang ngumiti sa matandang lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng dilim. Mang Berting, tuloy po kayo. Ang masayang bati ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng sigla na matagal nang nawala. Dito na kayo maninirahan. Maraming kwento pa tayong pagsasaluhan sa ilalim ng punong mangga. Tumingin si Mateo sa kanyang ina, sa kanyang anak, at sa mga taong tinutulungan ni Lina. Napangiti siya ng bahagya sa gitna ng kanyang lungkot. Alam niyang ito ang tamang parusa para sa kanya. Ang makitang masaya ang kanyang ina nang wala siya, habang sinisimulan niya ang kanyang sariling paglalakbay patungo sa pagbabago. Bit-bit ang kanyang maleta. Dahan-dahang naglakad si Mateo patungo sa tarangkahan. Huminto siya sandali at lumingon sa mansyong dati ay akala niya ay sa kanya. Nakita niya si Lina na kumakaway ng bahagya. Isang senyas ng pagpapaalam, ngunit may pangako ng muling pagkikita sa tamang panahon. Ang cellphone sa ni Arturo na nakapatong sa mesa sa tabi ni Lina ay biglang nagliwanag sa huling pagkakataon bago tuluyang maubos ang baterya. Isang huling recording ang automatikong nagplay. Isang maikling tawa ni Arturo na tila nagsasabing, "Mahal, tapos na ang laban. Pwede ka na uling ngumiti." Nakahinga ng maluwag si Lina. Ang ulan ay natapos na at ang bahaghari ay dahan-dahang gumuguhit sa langit ng kanyang bagong buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng kataksilan ay dumaan sa mansyon ng mga Brooks. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay tila may bagong buhay. Ang mga pader na dati ay saksi sa mga bulong ng kasakiman ay napalitan ng tunog ng halakhak ni Cheska at ang malalim na boses ni Mang Berting
habang nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan. Sa malawak na hardin, nakaupo si Lina sa ilalim ng punong mangga. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang mga pilak na buhok. Hindi na siya ang matandang nanginginig sa takot sa ilalim ng ulan. Siya ngayon ay isang larawan ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay hindi na bakas ng pagdurusa, kundi mga guhit ng isang buhay na nagwagi sa pagsubok. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng gate. Bumaba si Mateo, suot ang isang simpleng uniforme ng isang maliit na kumpanya ng abogada sa probinsya. Hindi na siya ang mayabang na lalaking naghahangad ng kapangyarihan. Sa loob ng isang taon, pinili ni Mateo na mamuhay ng payak, malayo sa karangyaan, upang dahan-dahang itayo ang kanyang nasirang dangal. Nay, ang tawag ni Mateo habang papalapit. Inabot niya ang kamay ni Lina at nagmano, isang pagpapakita ng respeto na matagal na niyang nakalimutang gawin. Dinalhan ko po kayo ng mga paborito ninyong kakanin mula sa bayan. Ngumiti si Lina, isang tunay at malalim na ngiti. Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Nakikita niya ang pagbabago sa mga mata nito, isang uri ng katapatan na matagal na niyang hinahanap. Bagamat hindi pa lubos na nabubura ang pait ng nakaraan, ang landas ng pagpapatawad ay dahan-dahan na nilang nilalakaran. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang desisyon na ginagawa araw-araw. At sa bawat pagbisita ni Mateo, ang sugat ay unti-unting naghihilom. Si Sandra naman ay nananatili sa loob ng kulungan. Hinaharap ang mahabang sentensya para sa kanyang mga krimen. Doon, sa gitna ng 4 na sulok ng kanyang selda, ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling multo ng kasakiman. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging sapat. Sa pagtatapos ng araw, nagtungo si Lina sa puntod ni Arturo sa ilalim ng malaking puno sa likod bahay. Inilapag niya ang lumang cellphone sa ibabaw ng marmol na lapida. Ang telepono ay wala ng baterya, wala ng liwanag, at hindi na kailanman tutunog. Ngunit para kay Lina, ang mensahe nito ay habambuhay na nakaukit sa kanyang puso. Arturo, bulong niya sa hangin. Maayos na ang lahat. Ang ating anak ay natagpuan na ang kanyang daan pabalik. Ang ating apo ay lumalaking may busilak na puso. Maaari ka nang magpahinga ng payapa. Ang hangin ay tila sumagot sa pamamagitan ng pag-ugoy ng mga dahon, isang haplos na nagpapaalala na ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi kailanman namamatay. Natutunan ni Lina na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang lupain o ang mansyon, kundi ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan at ang kapangyarihang magpatawad ng walang hinihintay na kapalit. Nakatayo si Lina ng tuwid, tinatanaw ang paglubog ng araw. Ang buhay ay maikli, puno ng mga bagyo, ngunit hanggat may pag-asa at pagmamahal, ang bawat inang itinapon ay laging makakahanap ng landas pabalik sa kanyang sariling kaharian.